Inahing baboy, nanganak ng 15. Mga biik ay walang mortality, alagang atovi. Isang piggery farm ang naipundar na mag-asawang Ma'am Helen at Sir Oscar mula sa bayan ng Gumaka sa lalawigan ng Quezon. Sila ay may alagang 3 barako at 22 na inahing baboy kung saan ang mga biik nito ay kanilang ibinibenta. Sa panahon ng kanilang pag-aalaga ay naranasan din nila ang pagkakasakit ng mga alaga nilang biik at inahin, minsan ay walang ganang kumain at may mga pagkakataon din na sila ay namamatayan. Sa paghahanap nila ng solusyon sa kanilang problema ay bumisita sila sa isang exhibit kung saan nalaman nila ang tungkol sa atovi, kaya sinubukan nilang gamitin ito sa kanilang mga alagang baboy at sila ay namangha sa naging resulta. Sa aming naging panayam kay Ma'am Helen at Sir Oscar ay ibinahagi nila sa amin ang magagandang naidulot ng paggamit nila ng atovi sa kanilang mga alagang baboy at ipinakita sa amin ang marami at masisiglang biik na inanak ng kanilang mga inahin. Ano po ang inaalagaan nyo sa ngayon? Ang alaga ko po ngayon ay baboy. Patabain po ba o inahin? Inahin po. Ilan po ang alaga ninyo ngayon? 22 yung aking inahin. 3 barako. 3 barako po at saka 22. May inahin ako. May lahi po ba yung inahin? Meron din yung lahi, kaya lang hindi naman ganong kataas yung lahi. So, bumili na po kayo ng inahin talaga o mga biik na ginawang inahin? Yung po actually inahin ng misis ko nung siya pa nag-aalaga. 2 ho yung natira, yun ang pinag-umpisahan. Ano po ang inaasam ninyong mangyari? Bakit ito ang target ninyo sa halip na patabain? Kasi ang hirap ko mag-market ng patabain pag wala kang talagang really market. Dito po sa Biik, may mga kumukuha sa akin. Biik pa lang in-order na. Kailan po kayo nagsimulang magnegosyo ng ganito po, na inahin at mayroong mga ibinibentang biik? Wala pa hong ilang buwan pa lang pag gano'n natatagalan. Wala pa pong kalahating taon. Hmm. Ngayon po, dahil sa inyong pinasok na negosyo na ito na wala pa pong kalahating taon, ano po ang mga na-encounter ninyong problema kung mayroon man? Naobserbahan po ninyo sa pag-aalaga ng mga inahin at saka ng barako? Yung pagkakasakit ko ng mga alaga. Alin po doon, yung biik o yung inahin? Ano po ang sakit nila? Minsan, mga ano na lang, bakit natamlay kumain, ganyan. Bakit hindi makabawin, mamatay. Namamatayan din po kayo. So, lugi pag namatayan. Ano po ang ginawa ninyong solusyon? Nitong bandang uli na nga ako, nung gumagamit ako ng atobi, parang masisigla sila ngayon. Paano po pumasok sa eksena ang atobi sa buhay niyo? Nang matinga po kami ng atobi, sinubukan kong bumili ng ilang kilo. Tapos hindi ko pinapansin yung atobi na yan. Nung magkasakit yung alaga kong biik, sinubukan ko kong bigay. Nagulat nga ako at tumakas. Ano pong naging sakit niya? Nagtatay siya. So, tumamlay na siya, nagtatae, pwedeng mamatay. Gaano po karaming atobi ang binigay niyo? Nagtutunaw po ako ng atobi sa tubig. Tapos ginagamitan ko ng dropper. Sinuspa ko sa mga isang kutsarita, ganyan. Opo. Gaano karami ang naibigay niyo bago po tuluyang gumaling? Siguro mga 5 days na binibigyan ko siya ng nakikita ko nag-improve. Ano nangyari po? Matapos na Lumakas siya, tapos na-overtake pa niyang paglaki yung mga kapatid niya. So, bansot po din siya. Nalansot. So, lumaki na rin po. Ay, ano na po nangyari sa kanya ngayon? Bininta ko na rin. So, naging pera na po. So, yung kita mo nga naman, yung dapat may mortality at lugi, nabuhay pa po. At lumaki pa, no? Humabol. So, sa ngayon, gumagamit na po kayo ng technology. Gumagamit pa po ako ng atobi. Paano po ninyo gamitin sa mga inahin ngayon at sa barako? Paano pagtitimpla? Sinasama tuwing magpapakain ako kamo, nilalagyan ko ng isa-isa. Kalahating kutsarita, bawat
pagkain. Kayo po mismo naglalagay? Opo, nilalagay. Saan po inihahalo sa pitso? Sa pitso. So mamaya po makikita natin, pwede po bang makita yung mga alaga ninyo? Pwede po. Yan. Oh, marami hong anak ko. Buat nang gumamit ng atobi. Ilan po naging anak niyang inano na yan? 14 ho. 14 ho ito. 14 ang anak na. Yan. 14 po. Ano pang ilang anak na po yun? Dalawang anak pa lang ho to. Yung una pong anak, wala pang atobi. 10. 10 lang po. Kagaganda ng mga biko. Ganun po. Dalasag nila. Mahilig si Tati, mahilig. Ang dalasag nila, kulay niya mapapula. Ano? Malaking bagay yung paggamit ko nito. Ito naman po, 15 ang anak nito. Yan. Pangilang anak na po yan? Unang anak pa lang po, 15 po. 15. Napakaganda naman ano. Anong edad na po ng mga bili? 5 days pa lang, 5 day old. Wala nga pong amoy ano, ang mga dumi po na lang. Ganda po, malulusog. At Saka maliliksi oh. Wala, hindi siya nabawasan. 15 pa rin hanggang ngayon. wala pong mortality. Wala po. Ang galing talaga ang atubi. May nadagdanan dito, nakabawi agad. Nabasang dabon, karoon pa nga ng dapigan. Pero nakabawi ito. Galing nga ito. Galing, galing. Maganda po ang gatas. Maganda. Ilan po ang suso nito? 16 no. Ang anak niya. 15. Di may sobra pa pong isa, Isa no? pa. Baka po. Yan, baka po din. Anong edad na po ng barako? Hindi pa ako nakakakasta ito, mga 5 months, 6 months old. Yung pong dumi, kumusta? Ang Wala namang nagreklamo dyan. wala na nagre-reklamo. Hindi po mabaho ang dumi. Saan niyo po dinadala ang dumi? Ang ginagamit ko niyang pataba. Yun ang maganda na ano, misis. Ginagawa ko naman pataba sa pagtatanim ko ng mga halaman, katulad ng nagsisidling kasi ako ng mga kakao, ay gagamitin ko yung mga atubi na may nakahalo sa tae ng baboy para naman makita natin kung ano ang magiging epekto noon. Dahil sa totoo lang, nito ko lang nalaman na pwede pala sa halaman ito. Kasi nung araw, maasa lang ako sa mga tinitimpla namin organic fertilizer na tinuro sa amin. E di ngayon, mapapadagdag ito sa aking pagbibigay sa aking mga halaman. Mas pinadali ang pagpaparami ng alagang baboy, lalo na kung ang inahin ay napanatiling malusog, matibay ang resistensya at hindi sakitin. Sa tamang pangangalaga at pagpapakain ng masustansyang feeds kasabay ang pagbibigay ng ATOV, ay makasisigurong marami ang iaanak nitong mga biik, ang mga nabansot ay makakahabol sa paglaki at walang mortality.